Live na update po tayo kaugnay ng mga Pilipinong nakaalis na ng Gaza. Nakasama na sila ni Rafi Tima sa Cairo sa Egypt. Rafi? Mel, sinalubungan natin itong ating mga kababayan na galing dyan sa may Rafah border crossing sa Islaimiyya, pagtawid nila ng Suez Canal. At kwento nila sa akin ay talaga napakahirap noong kanilang pinagdaanan. Yung kanilang paghihintay pa lamang ay napakahirap na. At yung paglusot nila dito sa border crossing ay napakahirap pa rin, napakatagal nila naghintay. Kung kaya't nung nasa bus sila, kita mo talaga yung pagod sa kanilang mukha, yung puyat. Pero natutuwa sila na nakaalis na sila sa Gaza. Pero marami sa kanila ay nagpahayag na nalulungkot din na iniwan nila yung kanilang mga kaanak dyan sa Gaza. Yun namang buntis, Mel, na narito at 9 months pregnant, ay kinailangan munang ipa-check up para siguruhing kaya niyang lumipad patungo dyan sa Pilipinas at merong doctor's order na pwede siyang lumipad. Samantala, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang ilang Pinoy na naiwan naman sa Gaza. Ang kanilang sitwasyon ngayon sa Gaza tinutukan ni JP Soriano. Ako si Rebelina Cargulio po na nandito po sa Gaza, dito sa Khan Yunis po. Ito po, nandito kami. Makikita naman po ninyo, wala kaming sasakyan, walang kuryente, walang mabiling pagkain. Mistulang ghost town na sa bahaging ito ng Gaza kung nasaan ang kababayan nating si Revelina. Paubos na rin ang supply nila ng pagkain. Mayroon naman po akong tindahan, na maliit na tindahan. Ang kaso po, wala ng laman. Baka maubos na ito, hindi ko alam kung saan kami kukuha ng makakain po. Kasama sana si Revelina, kanyang anak na babae at kanyang apong lalaki sa mga lalabas ng Gaza papuntang Egypt kagabi. Pero hindi na rin sila tumuloy para hindi maiwan ang anak na lalaking person with Down syndrome na ayaw ring umalis nang hindi kasama ang kanyang Palestinang asawa. Nang magpalista kasi sila, hindi pa malinaw kung pwedeng sumama ang mga asawang Palestinian. Nagdadalawang isip ako po na iiwanan ko ang aking anak na lalaki na ang ano ko isisib ko ang sarili ko pero maiiwan ang aking anak, kaya parang hindi ko rin na ma-attempt. Huli na para humabol sila kasunod ng abisong pwede nang sumama ang mga asawang Palestino. Ipinaabot na namin sa Philippine Embassy ang hiling nilang mailista sa next batch ng lilikas mula Gaza. Ang problema na lang ngayon, Walang masakyan dahil walang takot ang sasakyan na pupunta dito na dadalhin kami sa border. Ang humihila po ay horse, yung horse, yun ang sinasakyan ng mga tao rito. Tapos sinisingil pa po yun. walang bomb shelter ngayon sa kanilang lokasyon. Kung halimbawa malakas na malakas yung pasabog sa amin po, yung mga salamin titilapon po sa amin at matatamaan po kami. Here we have a bad situation. We have a bomb and very near from my situation, my house, and like the near situation like Hamad City, a lot of bomb of the apartment. Wala ring kuryente para sa ref na pag-iimbaka ng pagkain. Pero higit daw dyan, ang kailangan nila sa ngayon. Huwag na yung pagkain po. Ang hinihiling, ipag-pray naman ninyo na makasolve na kami pa dito sa guluan. Makikita-kita po tayo ulit sa Pilipinas. Ipinagpapasalamat naman ng Foreign Affairs Department ang mediation o yung pamamagitan ng Qatar para payagan ang mga dayuhan kabilang na ang mga Pilipino na lumabas ng Gaza. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mel, sa halos na 2 oras nating biyahe mula sa Islaimiyya patungo dito sa Cairo ay napakaraming ikinuwento yung ating mga kababayan. Pero isa sa kanilang mga ginigit ay pagpapasalamat sa lahat ng gumawa ng paraan para sila ay makarating dito sa Cairo at makalabas dyan naman sa Gaza. Ayon sa kanila, kung hindi yung sa mga nag-effort na ito mula sa Embahada ng Pilipinas dyan sa Jordan hanggang sa Embahada ng Pilipinas dito sa Cairo, ay mananatili pa rin sila sa napakadelikadong lugar dyan sa Gaza. Gayunpaman, lahat sila halos ay gusto pa rin bumalik sa Gaza kapag naging normal na yung sitwasyon. At yan pa rin ang latest mula dito sa Cairo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.